Okay, so ngayon pag-usapan natin, partner, yung Mm. kaninang naging talk of, not just talk of the town, but talk of the entire country. Itong Ganorns. kaso Mm. na isinampa ni Sonny Trillanes laban dito kay Vice President Sara Duterte na Mm. kanina pinag-usapan yata yan dyan sa DZXL. Yeah, at nalagay natin sa RMN Network News Partner. Oo, yung Oo, ating yan. balita. Okay, so ayan nga at pag-usapan natin kung ano magiging epekto nito sa mga Mm. plano ng ating mga kongresista na nagbabalak na magsampa ng impeachment complaint laban Mm. kay Vice President Sara Sara. Duterte Oo. sa darating na Pebrero, no? Mhm. Most Uy, malapit na. likely mga February 7 Mm. baka magsampa na ng reklamo ang mga kongresista. Mhm. This time, no? Pangalawang kaso na to for impeachment. Bukod sa plunder ay may kaakibat pa to malversation of public funds at yung violation of Section 3 of Article 3019. At kung matatandaan mo, partner, at maalala mo pa, ito ay Mm. madalas din natin usapan ng mga nakaraang linggo at buwan. At siguro hindi na natin i-explain pa further Mm. itong mga batas na to. Bagkus ang ating pong pag-usapan ngayon ay Mm. ano ang magiging epekto nito in Oo. the event that a congressman, no, dyan sa House of Representatives will decide to file Mhm. another impeachment case against the Vice President. Ano ba Okay. sa tingin mo, partner, ang magiging ito bang pagsampa ng reklamo ni Trillanes against the Vice President is an advantage or a disadvantage on the part of Vice President Sara Duterte? On the part of Vice President Sara Duterte, disadvantage partner, no? Pero sa atin, ang mga nag-aabang, ayan, ng katotohanan, partner, at ng, sabi nga, ng gusto nating mapatunayan o gusto nating, syempre, malaman na hindi ito ginagamit ang pondo ng bayan sa mga katiwalian, advantage sa atin. Dahil yan ang inaantay natin ngayong partner, hindi ba? Ang Oo, tama ka doon, partner. pera. Oo. Sa parte ng mga kongresista, dahil sa naging karanasan nila doon sa impeachment Mm-mm. complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, ang pagsasampa ng reklamong plunder kanina ay magsisilbing ebidensya. Mm-mm. Isang malakas na ebidensya in the event that the plunder or an impeachment complaint will be filed by Mhm. February 7, 8, or 9 against the Mhm. Vice President. Kasi ando doon na ang mga ebidensya Mm-mm. sa isinampang reklamo ni Trillanes kanina Oh, sa nandun na Office of the ombudsman. Ombudsman. At Okay. yung grounds that will be used against the Vice President in case Mm-mm. there will be an impeachment complaint in Congress will be the same as those uh, uh, submitted with the Mm-mm. Office of the Ombudsman Oo. regarding the case of plunder. Mhm. At yan, medyo magiging reference kasi yan Mm-mm. ng Kongreso sa paglilitis nila ng kasong impeachment na kung saan gamitin nila yung graft and corruption, bribery, at Mhm. yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Oo. Gagamitin nila yung ebidensya sa plunder na Ah. na na ipapasok naman doon sa complaint sa impeachment. Impeachment. Okay. Palagi natin narinig partner yung malversation, ano? Oo. Oo, napaliwanag na natin yan ng mga Mm-mm. nakaraang linggo, nakaraang Mm-mm. buwan sa kaso ng other public officials. Oo. At siguro ang isa pa sa dahilan kung bakit magiging advantage on the part of the prosecution Mm-mm. pagdating dyan sa House of Representatives Tentatives. ay yung pagsasampa ng plunder Mm. at malversation of public funds Mhm. at
violation of Republic Act 3019 under Mm-mm. Section E of yung RA 3019 na yan, ay magsisilbi ang reference sa House of Representatives na kung Mm-mm. saan sinabi kasi ng Korte Suprema na ang Vice President ay hindi nabigyan ng pagkakataong makita ang mga ebidensya Oh. during the time that the first Mm-mm. impeachment complaint was filed in Congress. Mhm. So there was a violation of due process, the right to due process. Okay. Now since ang pagkakaintindi ko dito sa complaint na sinampa ni Trillanes, Mhm. this is actually a tactical legal a legal move, a tactical move on the part of the group of Trillanes Mm-mm. kasi this refers dun sa naging komentaryo or deklarasyon ng Korte Suprema last year na unconstitutional yung impeachment complaint kay Sara. Mhm. Ngayon, since it was filed, yung plunder and malversation was filed almost 2 or 3 weeks before mag-lift yung 1-year bar rule, Oo. lumalabas dito na pag natanggap na ni Sara Duterte yung complaint with the Ombudsman for plunder, malversation, violation of RA 3019, Mm. siyempre bibigyan ng kopya ang kanyang mga abogado. Mm-mm. Kapag sila ay sumagot doon sa Ombudsman, kasi may prescribed period dyan, number of days within which they need to file their answer, pag-file ng answer niya, pag-submit ng answer niyan, in time naman for the filing of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, this time she cannot use an alibi Or na dahilan. hindi niya Oo. nabasa ang complaint, na hindi niya Ah. nakita ang ebidensya laban sa kanya. Yan ang ginawa niyang dahilan nung nakaraang taon Mhm. kung kaya't kinatigan ng Korte Suprema Mm-mm. na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makita ang complaint, makita ang ebidensya, at hindi siya nabigyan ng pagkakataon at karapatan doon sa due process of law. So, Oo. kaya gumawa ng ganitong tactical move tong grupo ni Sunny Oo, Trillanes. at may isang grupo siya, Yan. partner nakasama. Oo. Naninigurado sila this time Mm-mm. that when the impeachment complaint is filed again with the House of Representatives, wala nang pwedeng maging alibay ang Vice Presidente rito kasi na inunahan nila ng pagsampa ng plunder, malversation, and graft and corruption sa Ombudsman. Okay. So siyempre, bibigyan kaagad ng kopya ng Ombudsman. Mm-mm. So pag nabigyan, may mga ebidensya yan na tinanggap nila. Pag tinanggap nila, definitely, ang assumption kaagad doon, pinasa mo yan, Mm-mm. nakita mo ebidensya. Sabay sampa ng reklamo ng impeachment sa House of Representatives, now, you can no longer deny the fact that you were able to read the complaint Mhm. and also read the evidence against you, yung documentary evidence na Oo. sinabmit sa Ombudsman. Mm-mm. Yun din naman ang gagamitin na ebidensya sa House of Representatives. So ibig mo sabihin, partner, attorney mas ano ngayon, mas malakas ngayon ang Mas matibay ang ebidensya matibay. ngayon, plus the fact that there are additional evidence submitted, kasi parang hindi ako nagkakamali, parang pumasok din dito yung bagong testigo na si Ramil Madriaga Sinama na ni na nagsilbing bagman ni ni Vice President Sara kasama po. Duterte. Oo, attorney, Diba? tama, kasama. So, medyo mas malakas ang ebidensya ngayon in the event na isasampa itong second Oo, impeachment complaint against the Vice President. Although she's telling the media na ito daw ay isang fishing expedition. Naghahanap lang daw ng ebidensya, naghahanap lang ng dahilan upang siya ay makasuhan sa House of Representatives. But if you will try to look at the complaint and the evidence presented, mas lalong tumibay ang reklamong
isinampa, ang isasampa sa House of Representatives Mm-mm. for the impeachment of the Vice President. Mhm. Okay? Kasi doon sa reklamo, lumalabas doon yung 650 million confidential funds na Oo. hindi na ipaliwanag ng Mm-mm. Vice Presidente mula sa Office of the Vice Mm-mm. President at bilang isang secretary ng Department of Education. Yes. Doon, andiyan dyan yung mga pangalan na hindi maipaliwanag hanggang sa ngayon, sina Mm-mm. Mary Grace Piatos, di ba? Piatos. Yeah. At kung sino-sinong pangalan ng mga snacks na gawa dyan sa Oo. Robinsons at hanggang Yeah. ngayon hindi And maipaliwanag. yeah, and part of Kasama din sa yeah, reklamo yung 2.7 billion billion. pesos Yeah. na confidential funds Mm-mm. na nagsimula no nung siya Mm-mm. ay kasalukuyan pa ring alkalde ng Mm-mm. Davao City. Mhm. Andiyan din yung 2 bilyong piso na hindi idineklarang yaman niya Mhm. na deposito sa bangko sa kanyang statement of assets and liabilities. Kanina, napakinggan ko to sa DSXL, sinabi to ni Trillanes Mm-mm. na may sapat siya at matibay siyang Ebidensya. ebidensya na may 2 bilyong deposito sa bangko itong si Sara Duterte na hindi deklarado sa statements of assets and liabilities Oh. and net Oo. worth. Mm-mm. So, kumbinsido si Trillanes that he has a Mm-mm. very strong evidence. Dito lang sa bangko, Mm-mm. nakakuha siya ng kopya ng mga ebidensya na Mm-mm. mapapatunayan na may 2 bilyong piso itong si Sara Duterte sa bangko diyan sa Ortigas. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.